Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, April 6 na po, consistent pa rin po na nakikita ang banta ng low pressure area sa second week po ng April. Titignan po natin yung mga posibilidad at kung eto nga po ba ay madedevelop na maaga bilang isang tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod po na mga linggo. Aalamin din po natin ang iba't ibang weather system po na patuloy po nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho yan, please huwag nyo munang kakalimutan ho na mag-like and subscribe at i-share nyo po ang ating update sa mga kababayan natin para malaman po nila ang update. Magandang araw po, kamusta po kayo mga kaibigan, mga kababayan? Si Kuya Francis po muli, ang inyo pong weather forecaster. Ngayong araw po ng Lunes, kamusta ho ang bakasyon ninyo? So ngayon ho, eto, may mga paglilinaw tayong i-explain dito sa lagay ng ating panahon. Unahin pa rin natin yung tropical cyclone threat potential. So maganda yung panahon itong mga nakarang mga linggo at bibihira tayong nakakaranas ng mga pag-uulan. I-explain ko po kung bakit. Pero unahin muna natin yung tropical cyclone threat potential. Consistent pa rin po kasi nakikita sa mapa natin na ito pong paparating po na low pressure area. Sa pagitan po hanggang sa April 8, meron tayong nakikitang low pressure area sa may bandang silangan po ng Mindanao. At sa week 2 naman natin, ito yung pinipinpoint ko po, sa pagitan po ng April 9 hanggang April 15, meron pong LPA o low pressure area na nasa medium chance ang category para maging tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon ho, talagang mainit ang panahon na ating nararanasan dahil meron tayong ridge of high pressure area. So hindi naman ibig sabihin porkit mainit ang panahon, wala na po tayong mga bagyo na mararanasan o mga pag-uulan hanggang sa matapos po ang buwan ng April, Pero huwag kayong mag-alala, sa pagtatala po ng pag-asa, buwan ng April, nasa isang bagyo lamang ang posible pong mabuo sa loob po ng ating bansa. So ngayon kung makikita nyo ho yung sinasabi natin na LPA, ito ay may chance na maganggaling po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Posible itong lumapit sa Eastern Visayas at North Luzon. Titignan natin yung mga senaryo sa ating advanced weather system para ngayon pa lamang po ay mapaghandaan na natin or mapaghandaan na. So ngayon po, unahin din natin muna at alamin muna natin yung ating tinatawag po na forecast weather condition. Silipin na rin natin yung ating pinakamapa para yung mga kababayan natin na naka-extended ng bakasyon or nakabakasyon pa rin hanggang sa ngayon. Bakasyon pa naman, ay enjoy po ninyo muna. Huwag kayong mag-alala muna dahil wala tayong mararanasan ng mga bagyo pa sa mga susunod po na mga araw. So ito po, ngayon tag-init pa rin. Tignan nyo yung mapa natin. Wala tayong nakikitang low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, ito po, sa may parte po ng Metro Manila, ito po, maigsi lamang i-update natin, sana ho, tapusin nyo. Sa may Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, ang nakakaapekto po dyan ay yung tinatawag po natin na localized thunderstorms, Yung mga local thunderstorms po na yan po yung nagpapaulan madalas and usually sa hapon sa gabi sa parte po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil din yan sa ridge of high pressure area na nanggagaling po dito sa may bandang Hilaga. Pag sinabi ho kasi natin na ridge of high pressure area, yan yung extension ng hangin o extension ng high pressure na hangin na nanggagaling sa Hilaga. Umiihip po yan pababa sa Luzon, Visayas at sa Mindanao area. So meaning to say, iniihip nito pababa or parang nawawala yung mga kaulapan or mga cloud cluster. Kaya kung makikita nyo sa ating mapa, very clear tayo. Pero eto ho nananatili pa rin ang easterlies yung maalinsangan at mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So kitang-kita naman natin yung pag-ihip po ng malinsangang hangin. Kaya kung mapapansin ho ninyo, sa madaling araw, medyo malamig ang panahon. Actually, may mga hamog pa nga, may mga mahamog pa talaga. Yun po ay dahil sa sobrang epekto ng ridge of high pressure area sa tanghali, sa umaga, sa hapon. Pagdating ng madaling araw, yung moisture. So yung sinasabi natin, yung parang singaw po, ng malakas na init sa tanghali, sa gabi. Sa gabi ho lumalabas yan. Kumbaga parang hamog ho, Pero hindi yon yung sinasabi natin na banta ng
problema natin ngayon sa pwedeng magiging pag-ulan. So ito po, bukod po sa ridge of high pressure area, minomonitor at pinaghahandaan natin yung mga biglaang pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. So yung mga biglaang pag-uulan sa hapon at sa gabi, yun naman yung mga local thunderstorms. Kung makikita nyo, meron tayong mga kumpol na mga ulap dito sa may parte po ng Eastern Visayas, no, at ilang bahagi po ng parte ng Luzon. Yan po yung sinasabi natin na unti-unting nabubuo po na kaulapan dulot po ng ridge of high pressure area at yung mahinang epekto ngayon ng easterlies. Actually, ang easterlies natin medyo humihina siya dahil nga po sa high pressure na hangin, tinutulak sila pababa, so nawawala. Pero habang humihina po yung high pressure na hangin na nanggagaling sa Hilaga, bumabalik naman ang epekto po ng easterlies. So, eto po, yung sinasabi ko naman kanina na banta po ng low pressure area na mabubuo, sa second week pa po ito ng April 9 hanggang sa 15, manggagaling ho dito. So, manggagaling sa may silangan po ng Visayas, dito mabubuo po yung sirkulasyon ng hangin sa ating pinaka-advanced weather system. So, kung makikita nyo naman, dinouble check na natin ito, yung possible na senaryo na pwedeng mangyari. Ngayon ho, kapag na-develop yan bilang isang tropical depression, tatawagin ho yung bagyong Kaloy. Kasi may mga nagtatanong ho sa atin, yung mga solid po na viewers ko, na viewers natin na laging nakasubaybay sa update kay Francis, yung magiging bagyo na mabubuo po ngayong April ay pangatlong bagyo pa lang sa 2026. At inaasahan na magiging unang bagyo ngayong tag-init. Pero eto ha, kapag naging bagyo naman yung LPA na nakikita natin sa ating tropical cyclone threat potential, hindi naman yan categorize bilang typhoon o super typhoon category. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala sa pwedeng mangyari kasi wala pa tayo sa tag-ulan season, no? Wala pa. Nasa summer pa tayo, nasa tag-init pa tayo. Pagdating pa po ng June, July, dyan pa yung karaniwang pagpasok po ng mga bagyo. At inaasahan naman natin, kapag yan ay na-develop bilang tropical depression, kapag may mga nangyaring landfall scenario dito sa may Eastern Visayas, agad-agad and automatically, malulusaw din yan. Bakit? Wala kasi tayong ibang weather system. Wala tayong northeast monsoon, wala din tayong habagat o southwest monsoon para mag-trigger po sa mga LPA na lumakas. Kaya nga sinasabi natin, pag nasa summer tayo, tag-init tayo, yung mga bagyo na yan hanggang level 1. So pag sinabi natin na level 1, once na lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility, tropical depression lamang, yun yung pinakauna. So pag sinabi natin na tropical depression, yan is merong hangin na 39 to 62 kilometers per hour. At tignan nyo mabuti ha, ang easterlies ay unti-unti bumabalik kapag nawawala ang high pressure na hangin. So, ang possibility dito, yung easterlies ang magtulak po sa LPA para po lumapit, no, dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Doon nyo sa week 2 ha. So, week 2, April 9 hanggang sa 15. Bagamat nakikitaan ito ng medium chance na kategorya para maging mahinang bagyo, may mga pwede pa rin mangyari o pwede pa rin itong malusaw habang unti-unti pong lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero chinek natin, no, sa ating 3 to 5 days na advanced weather system of forecast na consistent pa rin yung kanyang paglapit dito sa may bandang area po ng Eastern Visayas. So ang ibig sabihin lamang nito, mas lumalamang na talagang may mabubuo pong low pressure area. Ang ginagawa ho natin kapag ganitong may mga banta ng mga tropical cyclone threat potential, gumagawa ho agad ako ng agarang update para yung mga kababayan natin merong namomonitor nila or naantabayanan, no? Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa mga solid viewers, no, and subscriber natin na lagi po nakaabang sa ating channel. So ito po, ngayon wala tayong bagyo o LPA na minomonitor. Wala ring banta ng posibleng magpapaulan agad-agad sa umaga sa tanghali. Pero hapon, lagi kong sinasabi, yung local thunderstorms, possible na nasa dalawang kategorya. Yung normal na local thunderstorms na kaya magpaulan ng 30 minutes, yun po is tuloy-tuloy, no? At yung severe thunderstorms naman, nangyayari yan, bandang hapon na tumatagal ng 1 oras hanggang 2 oras. So, pansinin nyo, kapag sobra pong maalinsangan sa umaga sa tanghali, nagkakaroon ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, especially yung iniikutan ng mainit na hangin. Yung high pressure po ng hangin o ridge of
high pressure area, ito ay nakatumbok lamang no, pababa dito sa may bandang Hilaga, pababa ng Luzon. So, most of the time, itong parte ng Luzon, no, Metro Manila, ay medyo malabo sa magkaulan sa hapon, no? Pero maging handa pa rin, no? May mga tsansa pa rin naman. Sa Eastern Visayas, bagamat dito umiihi pa rin ang mainit na hangin, hindi pa rin tayo ligtas sa banta ng posibleng mga pag-uulan sa hapon po. Ganun din sa Mindanao. Ang sinasabi natin dito, kailangan pa rin natin ng tubig, ng ulan, yung maibsan o madiligan yung mga halaman natin, no? Alam naman natin, pero wag naman tayo sana makaranas po ng mga bagyo. Ngayon po kasi ay nasa climate change na tayo, pagbabago po sa panahon natin. Kaya kahit tag-init, meron pa rin mga tsansa ng mga bagyo na nabubuo. Pero ito yung tinitignan natin na senaryo. Ito, makinig po kayong mabuti. Kapag wala tayong iba't ibang weather system, actually ngayon wala tayong iba't ibang weather system. Wala tayong southwest monsoon, easterlies, ITCC, Sherlin, wala po lahat yan. Kaya walang reason para magkaroon po agad-agad ng mga bagyong paparating. Kaya naman, bago po mag-develop yung LPA na ating namomonitor, ngayong second week po ng April, asahan nyo na may mga weather system na mabubuo tulad ng easterlies. Ang easterlies, possible yan samahan din no, ng ibang weather system. Pero ang epekto naman ng easterlies, yung mga localized thunderstorms, pinapalakas niya po. So ito po, update tayo, no, paalala ko. Kailangan maging updated pa rin tayo sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po na Lunes, kung kayo po ay lalabas ng inyong mga kabahayan, ugalin magdala ng payong, sombrero, magbaon ng malamig, magbaon ng tubig. Iwas po tayo sa heat stroke. Yung mga papunta ng bakasyon, ng swimming, mag-enjoy lamang kayo. Magdala ng sunscreen. Panlaban po yan, no? Protection sa ating balat. At eto pa, sinasabi ko din, ngayon po ay nasa construction month pa rin tayo. So yung mga lugar na madalas dinadaanan ng bagyo, etong Eastern Visayas, North Luzon, silangang bahagi ng Mindanao, maging alerto, ngayon po yung tsansa para palakasin natin, patibayin natin yung ating mga kabahayan, especially yung mga bubong. Pagpasok po kasi ng tag-ulan, by June, July hanggang sa bare months, may mga tsansa na magkaroon na tayo ng mga sunod-sunod po na mga bagyo. Kung wala mang bagyo, maraming iba't ibang weather system naman ang possible na magpaulan. Gayon din, no, ay kinakailangan mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat din ng pang-ilang araw. Ugaliin natin, practicein natin yung nag-iipon po ng pagkain para hindi labas ng bahay at nakakatipid din po tayo. Gayon din, lagi ko sinasabi, ipanalangin natin sa Panginoon na yung LPA na yan ay hindi ma-develop bilang isang bagyo bagkos eto malusaw. Pero kailangan natin ngayon ng tubig pag-uulan para yung mga palaya natin, yung mga gulayan ho natin, ay makaramdaman lang o madiligan man lang, no? Maiwasan o maibsan yung sobrang init po, no? Yung alinsangan po ng panahon. At yung isa sinasabi ko, kailangan na tayo is manalangin, no? At magtiwala sa Lord. Ngayon ho, tapos na po yung mahal na araw at nakita naman natin yung linggo ng pagkabuhay. Kahapon, sinelebrate natin, no, that Jesus is alive, no? Pagkatapos ng ipako sa krus, namatay sa krus ng Kalbaryo, after 3 days siya ay muling nabuhay. Pagpapatunay lamang na ating Panginoong Hesus ay Diyos. Talagang siya po ang tagapagligtas natin, no? At walang ibang daan sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. So, kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon. So, clear po tayo dyan. Ito, iulitin ko ha. Ang weather system natin, ridge of high pressure area. Meron tayong mga local thunderstorms na possible sa hapon at sa gabi na magpaulan. Maging alerto, maging handa. Hindi porkit mainit ang panahon, hindi porkit nasa summer season, ay wala tayong aasahan ng mga pag-uulan. Yung LPA, uulitin ko, masyado pang malayo. Sa second week pa ng April 9 hanggang 18, pero may tsansa pa rin tayong maging handa. Yan lamang po ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.